tuloy-tuloy yung pag-invest ko sa ibon. Ngayon, kumuha ako ng Andreas Graba, German Imbrek, tapos kumuha ako ng Jansen Arendong. Tapos nag-import naman ako kahapon ng Emil Diniz na padating din ngayon. Kaya sana makapwesto kami ngayon ng maganda. Yung kasi, ang labang kasi sa atin dito kailangan every season nag-i-improve ka. Ayun, tama sir. Hindi lang dapat bloodline ng ibon yung maganda o magaling. Dapat magaling ka din bilang pansyo. Kasi useless yung pagiging magaling ng ibon pagka hindi ka magaling. Dapat magaling ka. Magaling din yung kapartner mo. Magaling yung kapartner ko ngayon. Kaya maganda ang kilos ng ibon namin. Kaya ngayon sabi ko na mayroon ako sariling paninindigan ko na itong pag-aalaga ng kalapati. Kasi naisisingit ko naman sa trabaho at saka pag-aalaga ng kalapati. Ayun, yun yung mahalaga din kasi sir, yung kumbaga balance sir, no? May time ka sa hobby mo. Siyempre number one, mas lamang yung family dapat. Kasi ito hobby lang naman to eh. Actually, yung misis ko, sir, Apo. talagang supportado ako yan. Ayun. Welcome back sa Herbin's Love TV! Yun, magandang umaga mga kahabi. Andito tayo ngayon sa Rodriguez Village sa Barangay Lawa. Ako nga pala si Bernard Aguilar Corcha ng Against All Odds Lope. Tapos kasama ko yung kumpare tsaka kakombine ko sa loop na si Ryan Abraham. Ngayon, combine kami sa paglipad ng ibon. Kasi busy. Kaya siyang naglalaro ngayon. Sa South. Ngayong South. Tsaka summer hanggang North. Combine kami. Good morning mga kalapatids. Ako nga pala si Ryan Abraham. Ang loop name ko po ay EEO Combined Twin Loop. Dito po ako nakatira ngayon sa Rodriguez Subdivision Village, Barangay Lawa. Ngayon, nilalaro namin yung ibon namin ng kapartner ko, si Paring Bernard, sa South at Summer. Sana pala rin kami. Sir Bernard, paano po kayo nahilig sa pag-aalaga ng mga kalapate? Nahilig akong magkalapate nung elementary pa lang ako Kasi yung mga kapitbahay namin noon, daming kalapate. Nainganyo ako mag-alaga, nagagalit naman airmats ko. Sabi niya, nakakasira doon ng bubong. Pero wala pa rin. Tuloy pa rin naman. Kaligayahan natin yan Hanggang sa high school, college. Nung college ako naka-experience ng karera. Kasi nung time na yun, first year college ako, na nagkaroon ako ng girlfriend na supportado niya naman ako sa hobby ko na to. Yun, tapos nagtuloy-tuloy hanggang sa makagraduate, hanggang maging board passer, tuloy pa rin. Kahit nga nagre-review ako sa board exam kalapate na sa isip ko Pero focus pa rin naman sa goal na makapasa. Tapos yun, naging konsyal ako ng bayan ng Natunin Mountain Province. Ang nagiging sistema namin noon, yung kumpare ko nagbe-breed ng ibon, binabagsak sa akin. Tapos nung natapos yung term ko bilang konsyal ng bayan, naglaro ako noon. Eventually naman, maganda ang resulta kasi nagpapanalo din naman. Yung problema kasi sa atin dito, pag nananalo ka, binabatikos ka. Nagkakaroon tayo ng kaaway. Hindi naman kaaway or may nagagalit ba? Hindi naman maiwasan yun, sir. Hindi naman kasi hindi natin maiwasan yun. Pero sa amin naman laro ang habol namin dito. Pero kung gusto rin naman ng side bet tsaka pulling, nalaban naman kami. Kahit magkano, basta patas ang laban, walang dayaan. Basta tunay, sir, malinis yung palaro, no? Naman kasi ang ligaya natin dito sa sports natin na ito. Sports na to Kung ipapasok kasi natin to sa gambling, mali ng pag-iisip ko. Sports lang to. Kaya walang personalan, laro lang tayo. Yan. Yung sa naman sir, yung sa pagkaganyan mga side bet kasi, para sure na hindi magdududa yung ibang mga player, nandiyan naman yung cellphone para videoan yung yung i-entry na ibon Para
pagkadating ng pauwian, may pwede nyo isend sa mga GC yung video na habang inistikiran yung ibon nyo pareho, ilagay sa crates, at least, yun sigurado, walang daya talaga yun. Oo. Kaya, Walang agam-agam na nandadaya yung player, no? ganyan kasi yung sistema namin ngayon, kailangan talaga naka-video. Yan, Para tama sir. iwas ano rin naman, pagdududa sa magkabilang side, gawa ng magkalayo din naman. Kadalasan din naman namin nakakalaban, taga Batangas, Santo Tomas, Hmm, Sir Leo. Yan, nung kasagsagan ko naglalaro sa KHPC. No? Kumbaga katuwaan lang din, sir. No? Katuan, dagdag ka ba ba? Para may dagdag thrill din sa pag-aabang ng ibon. Kasi minsan nag-aabang ka lang para sa ano eh. Hmm. Yung antay ka lang ng antay. Mas maganda din na ano. May nervyos, no, saka Kasi thrill. maraming nakapusta sa iyo eh. Doon ka kakabahan eh. Yung sa pusta mo, wala yan eh. Yung sa mga nakapusta sa iyo, baka ma-disappoint mo. Tama naman, at nananalo pa rin naman kahit pa paano. Sir Ryan, kayo po, paano po kayo nagsimula o nahilig sa pagkakalapate? Ako naman, nung bata pa ako, talagang mahilig na ako sa pagkakalapate. Yun nga lang, sa lugar namin, dahil taga Bicol nga ako, walang karera doon yung panahon na bata pa ako. Ayun, alaga-alaga lang ng kalapate. Hanggang sa mag-college ako, huminto na ako kasi wala kaming pwesto. Wala kaming sariling bahay noon. So, nagtrabaho hanggang sa nakatapos ko ng college. Then, nagtrabaho na ako. Hindi ko pinapansin yung hindi ko na naisip yung pag-aalaga ng kalapati noon. So, pag nakakakita ako ng lugar na magandang pwesto, yung pumapasok sa isip ko yung pag-aalaga ng kalapati. Hanggang sa dumating ang panahon na nagkaroon ng pandemya. So, sabi ko sa sarili kasi work from home ako in 2 years. 2 years kami na So, pag nung kapandemic, naghanap na ako ng mapagkakalibangan kasi nabuboring na ako. Yun, nagsimula ako. Bumili ako ng dyan sa lecheria. Yun, alaga-alaga lang muna. Tapos naghingi ako ng mga ibon. Paano ba makakabili, makakuha na ganito. Hanggang sa nakilala ko itong kumpare ko. So, parang ganito. Nung nakabili na kami ng bahay, ito na, sabi ko, siyempre may sarili na akong bahay. Pwede ko nang gawin yung hilig ko sa pagkakalapati. So actually, wala pa talaga akong kaalam-alam sa kung paano ba noon kumarera, paano mag-alaga, kung paano pa uwi ng malayo. Kaya ngayon sabi ko na mayroon na ako sariling paninindigan ko na itong pag-aalaga ng kalapati kasi naisisingit ko naman sa trabaho at pag-aalaga ng kalapati. Ayun, yun yung mahalaga din kasi sir, yung kumbaga balance sir, no? May time ka sa hobby mo, syempre number 1, mas lamang yung family dapat. Kasi ito hobby lang naman to eh. Ako, misis ko, sir. Apo. Talagang suportado ako nun. Ayun, yun din yung isa sa maganda. Nung ako ng daig, Apo. may laro kami ng site nun. Siya yung nagpapakain, siya yung nagkaklap. Ang taga-kuha si Barry Bernard. Kahit nasa malayong lugar kayo sir, hindi kayo mag-aalala, no? So yun yung maganda rin doon. Talagang kung ano man yung nakahiligan ko. Kasi dito lang naman ako sa bahay. Tama sir. Galing ko sa trabaho, dito lang, makikita ko lang ng mga alaga ko. Okay na ako. Kahit hindi nga ako manalo, tuwan-tuwa ako, basta umuwi lang eh. Ayun. Kaya lalo na pag medyo nanalo ka. Nakapesto, yun. Mas masaya lalo. Oo, masaya. Iba ang binibigay ng pag-aalaga ng kalapati. Huwag mo lang gagamitin sa kasi nakakahanap ka ng mga kaibigan, Tama. mga kumpare na suportado ka, mga babae. Parang sa tingin ko para bang hindi na ako nagtatrabaho. Pero inaano ko pa rin kasi siyempre may pamilya ako. Kailangan magtrabaho.
Ayun. Ano lang yan. Hobby lang. Sir Bernard, paano po kayo nagsimula kumuha ng mga ibon at anong mga linyada yung mga hawak niyo po? Nagsimula ako mag-acquire ng mga proven na linyada nung naranasan ko matalo nun eh. Siyempre, unang lipad ko nung college ko. First year college ko. Unang lipad. Halos atimuunan pa lang sa 12 kinakarga ko. Pipito na agad. Yung lapit lang nun. Pero sa akin nun, siyempre newbie. Natutuwa na ako. Kahit ganun lang kayapit. Tapos eventually, nag-invest ako. Unang-una ako nag-invest kaya ano eh. Sa HA player na nagbigay sa akin ng sistema. Na hanggang ngayon, kumakana yung sistema namin na yun. Tapos kumuha ko kay paring Paulo Basbas. Tapos pare ko yan. Kumuha ko sa kanya. Tapos yun, kumana yung mga inaanak sa akin ng ng mga ibon niya. Na in-infuse ko naman sa sa ibon ng taga-Cavite na property. Hindi ko na lang din babanggit na pangalan. Baka magalit ang asawa. Kaya ayaw ipabenta rin yung mga ibon. Ngayon, nandito yung mga ibon namin. Hanggang sa nagtutuloy-tuloy yung pag-invest ko sa ibon. Ngayon, kumuha ako ng Andreas Graba, German Inbreak na na pure kay paring Mark Villasor naman. Tapos kumuha ko ng Jansen Arendong kay Wiwit. Kay Boss Wiwit ng Cavite rin, sir. Tasma. Andyan, laro namin ngayon sa ONR. Susubukan. Tapos nag-import naman ako kahapon ng Emil Diniz na padating din ngayon. Kaya sana makapwesto kami ngayon. Ang maganda. Ang kasi, ang labang kasi sa atin dito kailangan every season nag-i-improve ka. Ayun, tama sir. Hindi lang dapat bloodline ng ibon yung maganda o magaling. Dapat magaling ka din bilang pansier. Kasi useless yung pagiging magaling ng ibon pagka hindi ka magaling. Dapat magaling ka. Magaling din yung kapartner mo. Magaling yung kapartner ko ngayon. Kaya maganda ang kilos ng ibon namin. Kayo naman po, Sir Ryan, paano po kayo nagsimula kumuha ng mga ibon at anong mga linyada po yung hawak ninyo? Nagsimula ako magkulikta ng mga bloodline. May project kasi ako sa Bulacan. Ayun, doon ako na mahinga sa may Hindi sakto naman, may lock. Hindi ko alam, 2019, nag-turn over all yung ibon niya sa BFRC. So nagtanong ako kung nagbebenta ba ng ibon. Ayun, meron siya, yung anak nung third over sa BFRC, unang anak, inalok sa akin, binili ko. Descartes cross supplying machine nila. Tapos pumunta ako ng tawag dito, San Simon. Yan, kumuha din ako noon. Ang mga nakuha ko doon, kay Berman. Tapos yung nakakuha ko kay Sir Ray ng Joston. Yun yung inumpisa ko. So, sa madalit sabi, talagang naging siya, binibigyan naman ako ng panalo kahit konti. Tapos nung malipat ako dito sa bahay ko, yun, ang tumira talaga sa amin noon ay yung Descartes. Unang gumamit yung kumpare ko. Narinig ko siya. Marami na rin akong binigyan noon, tapos mga nakapagpadulo na ay nakapagpatawid na rin sila. Ng mga, pero ako hindi pa ako na Parang hindi naiyang sa'yo, sir. Oo. Ngayon, meron akong anak, yung kay Ray niya, na Juston. Pinag-cross ko sa ibon ni paring Angelo. Nung napalaki ko na siya, nilaro ko, isma siya. Ayun, nananalo naman sa puli. Pero hindi pa ako nananalo sa fundraise. Kasi hindi ko pa kabisado talaga yung kung paano padulong. Kasi bago lang ako. Yun lang yung mga na-acquire ko. Sa ngayon, umaasa ako dito eh. Mabuburaot na lang sa kumpare ko. Ang ganda ng hawak eh. Nag-upgrade kumbaga, sir. Hindi na ako nag-upgrade eh. Kasi ang gaganda ng hawak eh. Bakit ba ako mag-upgrade?
Yun yung ano sir, maganda rin Sir Ryan pagka may mga solid o mga totoong kumpare ka na kasama diyan sa pag-iibon din. Kasi minsan kayo rin bibigayan ng doon yung napaikutin yung niya, yung bloodline ng ibon din. Kayo rin magkakasundo doon sa kung paano nyo mapagalaw sir sa mga look nyo. No? Kaya kami dalawang kagandahan sa amin. Ay, ituro niya dyan, magturo ako sa kanya. Walang problema. Kasi gusto namin, subukan namin yung mga ibon. Lahat ng idea, nag-ano kami kung ano ang maganda. Siyempre, kailangan yun. Para at least mapagalaw namin yung mga hawak. Lalo na ngayon, kinakabahan ako. Meron kaming inaabangan ngayon, nakasighted yung ibong ko. First time. Yan, good luck sir. Ayan, Sunday nga ngayon. January 7, Sunday mga kahabi. Ayan, syempre pagka Sunday, pahinga na sir. No? Ayan. Kaya good luck sir sa inyo sa pauwian nyo mamaya.